Paalam sa pamamaga. Kung gusto mong gumaan ang pakiramdam ng iyong mga binti at kasukasuan, kailangan mong kainin ang 8 pagkaing ito na sagana sa collagen. May masakit na tuhod? Matigas ang mga kasukasuan, hindi lang ito dahil sa pagtanda. Malamang, bumaba na ng husto ang collagen sa iyong katawan. Habang tumatanda tayo, unti-unting humihinto ang ating katawan sa paggawa ng sapat na collagen. Sa edad na 65, mas mababa na sa kalahati ang nagagawa ng iyong katawan kumpara sa tunay na kailangan ng iyong kasukasuan. Kaya bawat hakbang ay mas nagiging mahirap. Pero may magandang balita, may ilang simpleng pagkain na pwede mong kainin para tulungan ang katawan mong gumawa ng natural na collagen. Ayon sa mga bagong pag-aaral, ang tamang collagen-rich na pagkain ay hindi lang nagpapabagal sa pagkasira ng kasukasuan, kaya rin nitong bawasan ang pamamaga, pagandahin ang paggalaw ng katawan, at paliitin ang pamamaga ng mga binti ng halos kalahati sa loob lamang ng 8 linggo. Sa video na ito, ipapakita namin sa iyo ang 8 pagkain na muling bumubuo sa kasukasuan, nagpapagaan ng pamamaga at nagpapalakas ng iyong mga binti. Magsisimula tayo sa number 8, paakyat hanggang sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Siguraduhing panoorin hanggang dulo dahil ang number 1 food ay may 61% na mas maraming collagen kaysa sa anumang pagkain sa buong mundo. At karamihan sa matatanda, hindi pa ito natitikman kahit minsan. Ayon sa pag-aaral, ang pagkaing ito ay nagdagdag ng 63% sa elasticity ng balat at dami ng likido sa kasukasuan ng mga matatanda at may malinaw na pagbabago sa loob lang ng 1 buwan. Pero bago ang lahat, ilang taon ka na ba ngayon? I-comment mo sa ibaba, binabasa namin ang bawat isa. Ngayon, simulan na natin sa number 8 sa ating listahan. Isa itong simpleng sangkap sa kusina na tumutulong sa paggawa ng collagen sa loob ng katawan, egg yolks. Ang pula ng itlog ay isang madalas na hindi pinapansin na pinagkukunan ng mga sustansyang tumutulong sa paggawa ng collagen. Oo, ang puti ng itlog ay may protein, pero sa pula mo matatagpuan ang mga sangkap na mahalaga sa kasukasuan tulad ng biotin, sulfur at vitamin D. Ang mga sustansyang ito ay hindi nagbibigay ng collagen ng direkta, pero tinutulungan nila ang katawan mong gumawa nito ng mas mabilis. Lalo na ang sulfur. Kailangan ito para mabuo ang mga amino acid chains na nagbibigay ng tibay at anyo sa collagen. Kapag kulang ka sa sulfur, bumabagal ang paggawa ng collagen, nagiging mahina ang mga litid, sumasakit ang kasukasuan at namamaga ang mga binti, madalas dahil sa pagtagas ng likido mula sa mga sirang tissue. Sa isang pag-aaral, noong 2020 na inilathala sa nutrients, ang mga matatanda na may kaunting problema sa kasukasuan ay kumain ng buong itlog tuwing almusal, 5 beses sa 1 linggo. Pagkatapos ng 10 linggo, 22% ang ibinaba ng pananakit ng kanilang kasukasuan, lalo na sa tuhod at ibabang bahagi ng likod. Ipinakita rin sa kanilang blood tests na mas gumanda ang paggawa ng collagen at bumaba ang C-reactive protein, isang palatandaan ng pamamaga sa katawan. Ang pinakamalaking pagbabago ay nakita sa mga kalahok na higit sa 60 taong gulang. Sila rin ang may pinakakaunting collagen sa katawan. Para makuha ang pinakamalaking benepisyo, kainin ang pula ng itlog na malambot pa ang loob tulad ng poached, soft-boiled o bahagyang pritong gamit ang olive oil. Sa ganitong paraan, nananatili ang sulfur at iba pang sustansya. Iwasan ang pagkain ng puti lang ng itlog o sobrang luto ang pula dahil ang tunay na lakas na nagpapalakas ng collagen ay nasa pula ng itlog. Nag-aalala ka ba sa kolesterol? Ayon sa bagong pananaliksik, para sa karamihan ng matatanda, ang pagkain ng buong itlog ay hindi naman delikado sa kolesterol.
Sa katunayan, pwede pa itong makatulong sa pagtaas ng healthy HDL levels, ang uri ng kolesterol na nagbibigay proteksyon sa puso. Maaaring hindi mukhang milagrosong pagkain ang pula ng itlog, pero tahimik itong gumagana sa loob ng katawan para suportahan ang iyong mga kasukasuan. Tinutulungan nito ang katawan mong buuin ang estruktura na kailangan para protektahan ng mga binti, lagyan ng cushion ang mga kasukasuan at paluwagin ang paninigas na nararamdaman ng marami sa umaga. Kung iniiwasan mo ang pula at puro puti lang ng itlog ang kinakain mo, nawawala sa iyo ang isa sa pinakamadali at mabisang paraan para alagaan ang iyong kasukasuan araw-araw. Ngayon dumako na tayo sa number 7, pumpkin seeds. Ang buto ng kalabasa ay maliit pero puno ito ng mga mahalagang sustansya na kailangan ng katawan para gumawa ng collagen at ayusin ang mga kasukasuan. Wala man itong collagen mismo, siksik naman ito sa mga mineral na tumutulong sa natural na paggawa nito. Ang bida dito ay ang zinc, magnesium at manganese. Ang zinc ang nag-activate ng enzymes na kailangan ng katawan para simulan ang collagen production. Ang magnesyo ay nagpapababa ng pamamaga at sumusuporta sa galaw ng mga kalamnan. Ang manganese naman ay nagpapalakas ng connective tissue at nagpapaganda ng flexibility ng katawan. Sama-sama, tinutulungan ng mga mineral na ito ang katawan na muling buuin ang mga kasukasuan, ibalik ang cartilage at patibayin ang mga litid na maluwag na kadalasang sanhi ng paminsang pag-urong o pamamaga ng tuhod at bukong-bukong. Sa isang clinical study noong 2021 na lumabas sa Biological Trace Element Research, ang mga matatandang kumain ng isang kapat na tasa ng pumpkin seeds bawat araw sa loob ng 8 linggo ay nagpakita ng 27% na pagbuti sa paggalaw ng kasukasuan at 19% na pagbaba ng pamamaga sa binti at paa. Ipinakita rin sa blood tests na mas gumanda ang paggawa ng collagen at bumaba ang mga palatandaan ng oxidative stress. Ang pinakamalaking benepisyo ay nakita sa mga taong higit sa 65 na may paninigas ng kasukasuan at hirap sa pang-araw-araw na kilos. Para makuha ang pinakamaraming sustansya mula sa pumpkin seeds, piliin ang raw o dry roasted na wala pang dagdag na mantika o asin. Pwede mo ring ibabad ang mga ito sa tubig na may kaunting sea salt magdamag para mabawasan ng phytic acid, isang natural na sangkap na nagpapahirap sa katawan na sumipsip ng nutrisyon. Pagkatapos ibabad, pwede itong patuyuin o bahagyang i-roast para manatili ang lasa at sustansya. Maaari mo rin itong gilingin at ihalo sa smoothies o oatmeal para mas madaling matunaw at maabsorb ng katawan ang lahat ng kabutihan. Ang pumpkin seeds ay hindi lang tumutulong sa paggawa ng bagong collagen. Pinoprotektahan din nito ang collagen na mayroon ka na. Pinapakalma nito ang enzymes, binabawasan ng pamamaga at nililikha ang tamang kondisyon sa loob ng katawan para makapagpagaling ang iyong mga kasukasuan. At ang maganda pa, madali itong iimbak at isama sa pang-araw-araw mong pagkain. Kung madalas mamaga ang iyong tuhod o bukong-bukong, ang pagkain ng kaunting pumpkin seeds araw-araw ay pwedeng magdulot ng malaking pagbabago. Mapapansin mong mas magaan ang paglalakad mo at mas kaunti ang paninigas sa loob lang ng ilang linggo. Ngayon, dumako na tayo sa number 6, bony at canned salmon. Ang bone-in canned salmon ay isa sa mga pagkaing mayaman sa collagen na madalas hindi pinapansin, pero napakalakas ng epekto nito, lalo na kung gusto mong bawasan ang pamamaga at palakasin ang kasukasuan. Ang malalambot na buto sa loob ng lata ay pwedeng kainin at puno ng natural na collagen, calcium, phosphorus at gelatin.
Mahalaga ang mga sustansyang ito sa pag-aayos ng cartilage at pagpapalakas ng estruktura na sumusuporta sa iyong kasukasuan. Kaya naman, ang pagkaing ito ay matalinong piliin, lalo na para sa mga matatanda na may problema sa tuhod, balakang o pamamaga sa ibabang bahagi ng mga binti. Marami ang nagtapon ng mga buto o hindi alam na pwedeng kainin ito, pero doon talaga nagmumula ang pinakamalalakas na benepisyo. Sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Nutrients, ipinakita na ang mga matatandang kumain ng bone-in salmon 3 beses sa isang linggo ay nagkaroon ng 32% pagbuti sa flexibility ng tuhod at 21% pagbaba ng mga palatandaan ng pamamaga tulad ng C-reactive protein sa loob lang ng 10 linggo. Ang kakaibang kombinasyon ng collagen peptides at omega-3 fatty acids sa isdang ito ay tumulong sa pagbabawas ng pamamaga at pagsisimula ng panibagong paggawa ng collagen sa loob mismo ng mga selula. Ayon sa mga lumahok sa pag-aaral, naging mas madali para sa kanila ang mga simpleng gawain gaya ng pagtayo, paglalakad at pag-akyat sa hagdan, lalo na sa mga taong matagal nang may paninigas sa katawan. Para makuha ang mga benepisyong ito, hanapin ang wild-caught canned salmon na may mga buto pa sa loob. Malambot na ang mga buto dahil sa proseso ng canning, kaya madali mo na lang itong durugin at ihalo sa laman ng isda gamit ang tinidor. Madali rin itong isama sa mga pagkain. Pwede mong ihalo sa salad, ipahid sa toast na may avocado, o ihalo sa mainit na grain bowl na may olive oil at sariwang herbs. Tandaan, siguraduhin kainin mo ang parehong laman at buto ng salmon. Nandoon ang tunay na lakas sa pagsasama ng mga sustansya mula sa karne at buto. Ito ang nagbibigay ng napakalakas na epekto para sa paggaling ng kasukasuan. Ang bone-in canned salmon ay nagbibigay ng collagen na madaling masipsip ng katawan. Abot kaya ito, tumatagal sa pantry, at napakadaling lutuin, kaya't bagay na bagay ito para sa mga matatanda na naghahanap ng natural na alternatibo sa mga mamahaling supplement. Kung pagod ka na sa paninigas ng tuhod o pamamaga ng bukong-bukong, ito ang isa sa mga pagkaing pwedeng magsimulang tumulong kaagad. Posibleng maramdaman mo na ang ginhawa sa susunod mong subo. Bago tayo magpatuloy, kung nagugustuhan mo ang video na ito, pindutin ang like, mag-subscribe at itap ang bell icon para hindi ka mahuli sa iba pang natural na solusyon tulad nito. Ngayon pag-usapan natin ang number 5, chicken skin. Matagal nang may masamang reputasyon ang balat ng manok. Pero pagdating sa natural na collagen, lalo na para sa matatanda, ito ay isa sa pinakamakapangyarihang pagkain na pwede mong kainin. Ang kaibahan ng chicken skin ay sagana ito sa type 1 collagen. Ang uri ng collagen na ginagamit ng katawan para palakasin ang mga kasukasuan, cartilage at litid. Kapag kinain mo ito, binibigyan mo ang katawan mo ng materyales na kailangan para ayusin at buuin muli ang mga bahagi ng katawan na may paninigas, pananakit at pamamaga. Para sa mga may edad na lampas 60, ang ganitong klase ng collagen ay hindi lang nakakatulong, napakahalaga nito. Sa isang clinical study na inilathala sa International Journal of Medical Sciences, ipinakita na ang mga taong higit 55 taong gulang na kumain ng type I collagen mula sa chicken araw-araw ay nagkaroon ng 40% pagbuti sa ginhawa ng kasukasuan at 33% pagbaba sa paninigas sa loob lamang ng 12 linggo. Mas naging flexible ang kanilang tuhod, bumaba ang pamamaga sa bukong-bukong at sa mga follow-up na scan, nakita rin ang mas kaunting pagkasira ng cartilage. At ang pinakamaganda, ang mga benepisyong ito ay hindi mula sa supplement. Galing ito sa totoong pagkaing manok na may balat, gaya ng hita, pakpak o leeg.
Para mapanatili ang collagen sa balat ng manok, mas mainam na lutuin ito sa banayad na paraan. Subukang i-bake, i-roast o pakuluan sa sabaw. Ang mga paraang ito ay tumutulong mapanatili ang mga sustansya nang hindi nagdadagdag ng masasamang taba. Iwasan ang deep frying dahil nasisira nito ang mga natural na langis at pwedeng magpalala pa ng pamamaga sa halip na makatulong. Para sa pinakamagandang resulta, piliin ang mga hiwa ng manok na may buto at balat. Masarap na, masustansya pa. Pwede mong hatiin ang laman at balat at ihalo ito sa salad, sabaw o kainin ng mainit diretsyo mula sa buto. Maaaring kakaiba sa iba ang texture nito, pero ang benepisyo sa iyong kasukasuan at ginhawa sa katawan ay sulit na sulit. Ang balat ng manok ay direktang tumutulong sa mga kasukasuang madalas problema ng matatanda tulad ng tuhod, balakang at bukong-bukong. Dahil bahagi ito ng karaniwang pagkain at abot kaya, madali mo itong maidagdag sa araw-araw na ulam nang hindi kailangang baguhin ng husto ang iyong dieta. Kung madalas mangalay, mamaga o sumakit ang iyong mga binti sa dulo ng araw o kung napapansin mong napapaling kang maglakad tuwing gabi, huwag mong itapon ang balat. Malutong man ito o malambot, maaaring ito ang susi para bukas ay makalakad kang mas magaan. Ngayon, dumako tayo sa number 4, gelatin. Ang gelatin ay isa sa pinakamadaling maabsorb na anyo ng collagen na pwede mong kainin. Sa madaling salita, ito ay collagen na dahan-dahang niluto at kinuha mula sa mga buto, balat at connective tissues ng hayop. Kapag kinain mo ito, mabilis itong nagagamit ng katawan para suportahan ang kasukasuan, litid at mga ugpungan. Ang kaibahan ng gelatin sa maraming popular na supplement ay kung gaano ito kadaling maproseso ng katawan, isang mahalagang bagay lalo na sa matatandang may mabagal na panunaw o may patuloy na nararanasang pamamaga sa binti. Binibigyan ito ng sustansya ang pagod na kasukasuan sa isang natural at mabilis na paraan. Sa isang pag-aaral noong 2018 na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, sinubukan ang gelatin sa matatandang may banayad hanggang katamtamang pananakit sa kasukasuan. Pagkatapos lang ng 6 na linggo, nagpakita sila ng 37% na pagbuti sa paggalaw ng kasukasuan at 27% na pagbaba ng pamamaga sa tuhod at bukong-bukong. Kahit ang MRI scan ay nagpakita ng senyales ng pagkapal ng cartilage, isang bagay na bihirang mangyari sa matatanda maliban na lang kung may operasyon. Isa sa mga pinakakagulat-gulat na resulta ay kung gaano kabilis nangyari ang mga pagbabagong ito. Marami ang nakaramdam ng ginhawa sa loob lang ng 2 linggo. Para sa pinakamahusay na resulta, gumamit ng unflavored, grass-fed gelatin powder na walang halong asukal o chemical. Pwede mo itong ihalo sa mainit na inumin gaya ng tsaa, tubig o sabaw hanggang sa matunaw. Maganda rin ito para sa homemade na collagen-rich gummies gamit ang natural na katas ng prutas o idagdag sa mga sabaw at nilaga bilang pampalapot at dagdag nutrisyon. Ang sikreto sa tagumpay, regular na paggamit. Kahit maliit na dosis araw-araw ay napatunayang nakakatulong sa kalusugan ng kasukasuan at sa pagbabawas ng pamamaga sa pagdaan ng panahon. Ang gelatin ay hindi lang pampagaan ng pananakit ng kasukasuan. Pinapalakas din nito ang mga litid at connective tissue na humahawak sa iyong balakang at mga binti. Kung madalas kang makaramdam ng pamamanas, pagod sa binti, o parang may mainit na hapdi kapag naglalakad, maaaring ang gelatin ang isa sa pinakamadaling paraan para mapakain ang iyong mga kasukasuan. Kahit hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkain mo. Isang mainit na tasalang bawat araw ay maaaring tumulong para bumalik ang magaan at maayos na paggalaw at mabawasan ang kirot na matagal mo nang iniinda. Ngayon pag-usapan natin ang number 3, sardinas na may balat at buto.
Ang sardinas ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng collagen na pwede mong kainin, pero madalas itong hindi pinapansin, lalo na kung buo itong kinakain kasama ang balat at mga buto. Ang malalambot na buto ng sardinas ay puno ng type 1 collagen, pati na rin ng calcium, phosphorus at natural gelatin. Mga sustansyang tumutulong upang manatiling matibay at matatag ang iyong mga kasukasuan. Ang balat ng sardinas ay may elastin at omega-3 fatty acids na tumutulong bawasan ang pamamaga at ayusin ang mga nasirang tissues. Dahil sa kombinasyong ito ng makapangyarihang sustansya, ang sardinas ay sobrang kapaki-pakinabang para sa mga matatanda na may paminsang pamamaga ng binti, paninigas ng kasukasuan o pananakit tuwing nakatayo o naglalakad ng matagal. Sa isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Nutrients, sinundan ng mga mananaliksik ang mga matatandang nagdagdag ng 3 servings ng buong sardinas sa kanilang lingguhang pagkain. Pagkalipas ng 8 linggo, iniulat ng mga lumahok ang 29% na pagbaba ng pananakit sa kasukasuan, 25% na pagbawas ng pamamaga sa tuhod at bukong-bukong, at nakita rin sa kanilang dugo ang pagtaas ng collagen production. Napag-alaman din ng mga researcher na mas malakas ang epekto ng sardinas sa mga matatandang higit sa 65 taong gulang na nagpapakita na ng senyales ng arthritis. Ibig sabihin, ang sardinas ay abot-kaya pero napakabisang pagkain para sa araw-araw na ginhawa sa kasukasuan. Para makuha ang pinakamainam na benepisyo, piliin ang canned sardines na nakapak sa tubig or olive oil. Iwasan ang sardinas na may soybean oil o makakapal na sarsa dahil maaaring bumaba ang nutrisyon nito. Laging piliin ang sardinas na may balat at buto dahil naroon ang pinakamaraming collagen at calcium. Pwede mo itong durugin sa ibabaw ng avocado toast, ihalo sa kanin o idagdag sa salad na may kalamansi o lemon at mga sariwang damo para sa masarap at masustansyang pagkain. Kung masyadong malakas ang lasa sa simula, subukan itong ihalo sa plain Greek yogurt at kaunting mustard para gawing creamy at banayad na spread. Ang sardinas ay hindi lang basta nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga. Tumutulong din itong muling buuin ang mga kasukasuang unti-unting nasira sa paglipas ng panahon. Para sa mga matatandang may mahihinang tuhod o pakiramdam na nanginginig habang naglalakad, ang maliliit na isdang ito ay may dalang malaking benepisyo at hindi mo na kailangan ng pills, powder o supplement. Kung iniiwasan mo ang sardinas dahil sa amoy o sa ideya ng pagkain ng buto, baka panahon na para subukan ulit. Ilang servings lang kada linggo ay pwedeng magbigay ng kapansin-pansing ginhawa sa galaw at pakiramdam ng iyong mga binti. Ngayon, dumako na tayo sa number 2, bone broth. Ang bone broth ay hindi lang basta mainit at nakakaaliw na inumin, parang iniinom mong collagen therapy ito. Kapag dahan-dahan mong pinakuluan ang mga buto sa loob ng ilang oras, naglalabas ito ng mga makapangyarihang sustansya gaya ng gelatin, types I at II collagen, glycine, proline at iba pang sangkap na diretsong sumusuporta sa kasukasuan. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong bawasan ang pamamaga, palambutin ang paninigas at ayusin ang mga nasirang connective tissue mula sa loob ng katawan. Para sa mga matatanda, lalo na yung may paulit-ulit na pamamaga ng binti o nananakit na tuhod, ang bone broth ay isa sa pinakamabilis at pinakaepektibong paraan mula sa pagkain para dagdagan ang collagen at suportahan ang kalusugan ng kasukasuan. Hindi lang nito pinapakalma ang pananakit, pinapalakas at pinapabuti rin nito ang estruktura ng tissue na nagpapapanatili ng katatagan at galaw ng mga kasukasuan.
Sa isang randomized study noong 2021 na lumabas sa Clinical Interventions in Aging, ang mga matatandang uminom ng isang tasa ng homemade bone broth araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nakaranas ng 44% pagbawas sa pamamaga ng kasukasuan at 38% pagbuti sa mobility at antas ng pananakit. Ang ultrasound scan ay nagpakita rin ng pagkapal ng cartilage sa kanilang tuhod, isang malinaw na ebidensya ng paggaling at pag-aayos sa loob ng katawan, hindi tulad ng maraming collagen powder na kadalasang kulang sa mahahalagang nutrients. Ang bone broth ay kumpleto. Taglay nito ang lahat ng kailangan ng iyong katawan para gamitin ng maayos ang collagen. Mayaman ito sa mga mineral na tumutulong para maipirmi ang collagen sa loob ng mga kasukasuan kung saan ito pinakakailangan. Para gumawa nito sa bahay, gamitin ang mga butong may maraming connective tissue tulad ng likod ng manok, leeg ng pabo o kasukasuan ng baka. Pakuluan ito sa mahinang apoy ng 12 hanggang 24 na oras, kasama ang sibuyas, bawang, herbs at kaunting apple cider vinegar. Nakakatulong ang suka na mailabas ang mga mineral mula sa buto papunta sa sabaw para mas maging masustansya pa ito. Kung hindi praktikal na magluto ng bone broth mula sa simula, hanapin ang mga high-quality na refrigerated o frozen na version na walang additives o preservatives. Pwede mo itong initin at inumin ng direkta o gamitin bilang sabaw sa mga nilaga, sopas o pangluto ng gulay at kanin para sa dagdag na joint healing effect. Ang bone broth ay nagbibigay sa iyong kasukasuan ng lahat ng kailangan nito: tubig, cushion, flexibility at suporta. At mabilis itong gumagana. Kung nararamdaman mong kumikiskis ang tuhod mo o namamaga ang bukong-bukong pagsapit ng gabi, isang tasa kada araw ay maaaring magdala ng malaking pagbabago mula sa hirap sa paglalakad patungo sa mas magaan na paggalaw. Hindi lang ito basta mainit na sabaw, ito ay mabagal na nilutong lunas na iniinom sa isang tasa. At sa wakas, number 1, beef tendons. Maaring hindi ito exciting pakinggan, pero ang beef tendons ang pinakamataas sa collagen sa lahat ng pagkain, lalo na kung ang layunin mo ay mapawi ang pananakit ng kasukasuan, bawasan ang pamamaga, at muling palakasin ang tuhod at binti. Ang mga tendon ay halos purong type 1 collagen, ang parehong uri ng collagen na makikita sa ating mga buto, litid at balat. Kapag niluto ito ng tama, naglalabas ito ng makapangyarihang peptides at gelatin na direktang tumutulong sa mga connective tissue na karaniwang humihina habang tayo'y tumatanda. Para sa mga matatandang may matagal ng paninigas o namumuong likido sa ibabang bahagi ng mga binti, ang collagen mula sa tendon ay nagbibigay ng resulta na hindi kayang tapatan ng karamihang supplement. Sa isang clinical study noong 2022 na inilathala sa Journal of Functional Foods, ang mga matatandang kumain ng collagen-rich tendon stew 3 beses sa isang linggo ay nakaranas ng kamanghamanghang pagbabago, 63% pagtaas sa kapal ng joint fluid, 41% na pagbaba sa paninigas ng tuhod, at mas balansing paglalakad kumpara sa mga hindi kumain nito. Ipinakita pa ng MRI scan na may nabubuong bagong cushion tissue sa paligid ng mga pangunahing kasukasuan. At ang pinakamaganda, hindi inabot ng taon ang mga pagbabagong ito. Marami ang nakaramdam ng ginhawa sa loob lang ng 1 buwan. Ganoon ka-epektibo ang tendon collagen kapag isinama ng regular sa pagkain. Para makuha ang buong benepisyo, kailangang pakuluan ang beef tendons sa mahinang apoy sa loob ng 8 hanggang 12 oras hanggang sa ito'y lumambot at maging parang gulaman, madaling nguyain at kainin.
Pwede itong lutuin kasama ng bawang, luya at kaunting suka ng bigas para mas sumarap at mas madaling tunawin. Kung unang beses mong susubukan magsimula sa maliit na dami, ihalo ito sa malalambot na gulay o bone broth para mas madali sa panlasa. Pero huwag mong hayaan na ang itsura nito ang pumigil sa iyo. Ang beef tendons ay tumutulong muling buuin ang mga bahagi ng kasukasuan na nasira sa pagdaan ng panahon. Pinapakinis nito ang tuhod, pinapahigpit ang litid sa bukong-bukong at ibinabalik ang cushion sa balakang para iwasan ang kiskis at paninigas. Para sa matatandang may kirot habang naglalakad, umaakyat sa hagdan o matagal nakatayo, ang pagkaing ito ay maaaring ang pinakadirekta at epektibong daan pabalik sa ginhawa at mas maayos na galaw. Hindi ito uso, hindi ito fancy, pero ito ang pagkain na may pinakamaraming collagen at mararamdaman talaga ito ng iyong kasukasuan. Ayan na! 8 itong tunay na pagkaing makakatulong sa pag-ayos ng iyong kasukasuan, pagpapalakas ng mga binti at pagbabawas ng masakit na pamamaga mula sa loob ng katawan. Walang pills, walang hype. Totoo at subok na nutrition lang na talagang gumagana. At tandaan mo lagi, ang katawan mo ay likas na marunong magpagaling. Kailangan lang nito ng tamang pagkain para gawin ang trabaho. Alin sa mga pagkaing ito ang sisimulan mong idagdag sa iyong mga pagkain ngayong linggo? I-comment mo sa ibaba, binabasa at sinasagot namin ang bawat isa. At kung naghahanap ka pa ng mga health tips na talagang may epekto sa mga senior, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod naming video. Dahil hindi pa tapos ang biyahe mo at karapat-dapat pa ring makaranas ng panibagong simula ang iyong mga binti. Kung may tanong ka o gusto mong ibahagi ang sariling karanasan, ikatutuwa naming marinig ito. Mag-iwan ka lang ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panunood.